Mga kababayan, mga katambay ko, kamusta po ang lahat? Sana po nasa mabuti po tayong kalagayan. Nagbabalik po muli ang inyong katambay, si Kamanong po, para magkomento po sa inyo. Samahan niyo po ang inyong lingkod. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayo mga kababayan. Umpisahan na po natin. Komentuhan po natin mga tambay. Ito pong nilabas po noong nakaraang araw po ng balita na ang Pangulong Marcos daw po ay bumaba raw po ang performance approval rating mga tambay. Ang kanyang approval at trust rating ay bumaba. Obvious ba? Obvious po ba? Nakapagtataka po ba yon na bumaba ang approval trust rating ng Pangulo, mga kababayan? Sa tingin nyo po, nakapagtataka po ba yon? Pagka po ang majority ng Pilipino ang tinanong po natin at tinanong po ng Pangulo at tinanong ng Palasyo, sinusuka na nga po ang gobyerno ng pinag-uungang Pilipinas. Sinusuka na ng mga Pilipino, ha? Majority, ha? Ito po, pakinggan po natin ang balita. Naman ang kay Vice President Sara Duterte. Ulitin po natin. Okay, ito po. Samantala, bumagsak naman ang performance at trust ratings ni Pangulong Marcos Jr. sa unang quarter survey ng Publicus Asia Incorporated. Habang tumaas naman ang kay Vice President Sara Duterte. Pinaniniwalaan nagkaroon ng negatibong epekto kay PBBM ang pagsuko ng gobyerno kay dating Pangulong Duterte sa ICC. Eden Santos sa balita. Hindi ikinagulat ng publiko ang pagsadsad ng approval at trust ratings ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yan ay matapos na bumaba sa 19% mula sa 33% ang approval at trust ratings ni PBBM sa inilabas na pahayag first quarter survey ng Publicus Asia Incorporated. Naniniwala ang mga netizen na nakausap ng Net25 News na nakaapekto sa pagbulusok ng ratings ni PBBM ang pagsuko sa International Criminal Court o ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang survey ay isinagawa noong March 15 hanggang 2025 at inilabas naman noong March 28 na nataon sa kasagsagan ng pag-aresto kay FPRRD. Nakadagdag pa ang patuloy na kabiguan ng administrasyon ni Pangulong Marcos na tuparin ang mga ipinangako sa sambayan ng Pilipino na pababain ang presyo ng mga bilihin, pagsugpo sa korupsyon, pamamahagi ng disente at maayos na housing units, pagsawata sa kriminalidad, pagtugon sa kahirapan at iba pa. Yung trust rating ni BBM, dahil sa pagkadakip kay Pangulong Duterte. Yun din po ang isa sa dahilan ng pinaka nagpababa po sa rating niya po, yung mga pangako niya po na hindi po natutupad. Lalo na po sa pagtaas ng mga bilihin po, o yung mga pabahay po, hindi niya po naisutupad po yung mga ganon. Saka ano po, lalong pahirap na pahirap po ang buhay natin. Lalo na po sa pagtaas ng mga pangunahing bilihin po. Lalo na po sa mga bigas po, sa bigas po. Kaya ang bumaba ang niyang rating ni BBM, ginawa niya sa PhilHealth, kinuha niya lahat. Kinuha niya ang isis, pira na sa bayan. Paano na kung magkasakit kami? Wala na pira ng mga anak ko sa PhilHealth, kinuha ni BBM, kailangan ibalik yan. Yung, alam mo na kay BBM, maraming anomalya eh. Kaya yun siguro yung yung dahilan kaya bumaba yung ratings niya. Sa akin, sa palagay ko, hindi. Kasi hindi pa napapatunayan na siya yung nagpadala sa Netherlands. Diba? Ang tingin ko, merong ibang dahilan. Politika, parang gano'n. Naging positibo naman ang epekto kay Vice President Sara Duterte ng ICC arrest sa kanyang ama. Tumaas sa 42% mula sa 37% ang approval ratings ni VP Sara. Siguro sa tiwala, nakikita naman siguro yung tiwala eh. Yun, tumaas yung niya kasi mga tao, kikita naman siguro yung medyo maganda yung
ang malakad. Ano? Dapat i-impeach na si BBM, hindi si Sara. Malaking tinulong ni Sara ni Duterte sa Pilipinas noong nag-COVID. Tama ba ako? Dapat sa presidente, di siya magpapano sa mga congressman. Kasi presidente siya ang masunod kasi kaya yung i-impeach si Sara Duterte, nasabi niya, ay di ba ipawalang bisa na dayon. Ay yung mga kongreso gusto ipatuloy eh. Maganda manghangarin ni si Bongbong Marcos. Kaso lang yung mga galamay niya na si Presidente Bongbong. Dagdag pa ng netizens na sa halip si VP Sara ay si PBBM ang dapat ma-impeach. Dapat nilang tulungan nila, lalong-lalo yung mga mahihirap sa ngayon. Puro politika na yung pinag-uusapan nila. Ang kahirapan ng mga mahihirap, hindi naman dapat nila baliwalain. Yan lang dapat sana isikasuhin nila. Kasi marami na nagugutom eh. Yung mga mababang sahod, ganun. Ay, kung marami ka pang pamilya, mga anak, ay wala. Wala pang komento ang Malacanang sa pagbaba ng approval at trust ratings ng Pangulo. Eden Santos. Dapat pa bang bigyan ng komento? At dapat pa ba magkomento ang palasyo, mga tambay? Tama po lahat. Tama po lahat ang pahayag po ng ating mga kababayan. Totoo po, 100%. Tama po lahat ang pahayag ng ating mga kababayan. Sa mga hindi pagtugon, mga pangako, at ginawa pong mga anomalya, mga tambay, puro anomalya ang ginawa at napakarami. At syempre po, ang napakatindi po ang paghuhudas po sa ating soberenya at pamimigay po ang ginawa po nilang kidnapping sa dating Pangulong Duterte ay talagang hindi po magugusto ng mga Pilipino yan. Yung ginawa mo na nga lang performance ng 3 taon, magta-3 taon na, wala ka nga halos na nagawa sa iyong mga pinangako. Kahirapan, lalong-lalo na lang ang bigas na sinasabi ng ating mga kababayan. Kakarampot ang kinikita ng ating mga kababayan, tayo, mga Pilipino. Lalo nga naman kung marami ka pang anak. Tapos ganyan lang ang ipinangako mo. Ganyan lang ibinigay mong trabaho na magta-3 taon sa mga Pilipino. Napakataas lahat, nagtataasan. Unano na lang po ang hindi po tawag noon. Unano po ang talagang hindi tumataas. Ganun po ba? O sinasabi po ang ginagawa po ng ating Pangulo, mga kababayan, talagang never na po makapagpataas yan, mga tambay. Never na po mapataas po ang rating yan, mga tambay. Sa ginawa niya po na magta-3 taon na solusyon at trabaho sa ating bansa, nakita niyo po, pati po ang ating mga kababayan nakapagsasalita. Ano sabi ng isa nating kababayan? Pangulo ka, pero kinakaya-kaya ka lang ng mga congressman. Totoo naman po yun eh. Walang say ang kanyang boses sa mga congressman. Paano naman kasi, ang sagot naman natin doon sa ating kababayan, magkakasabwat po sila, sir. Kaya po, yung ginagawa po ng mga congressman, alam din naman po ng Pangulo yun, di umano. Kasi nga magkakasabwat po sila. Di po ba? Para pabagsakin po, demolition job, ang mga Duterte, ang Vice President, para po masibak na at mapalitan na po bilang Vice President. At meron na po kasing gustong-gustong maging Vice President. Di po ba? Politika yan eh. Dahil alam po nung nasa Kongreso na hindi po siyang mananalo, lalo-lalo po sa pagiging presidente ng bansa. Kaya yun na lang po ang nakikita nila. Pabagsakin, damnan ng mga issue, yun po yun eh. At syempre po, hindi na makabalik sa politika ang mga Duterte. Kaya dito po sa sinasabi pong approval at trust rating, mga tambay, ng Pangulo, kung si Kamano nga lang po, yan survey po yan. Survey po yan ng Publicus. Survey pa yan. Hindi natin alam kung nababayaran pa ang survey. Di umano, kung yan ay nababayaran pa. Kung ang taong bayan po, majority ng taong bayan ang isa-survey po, more than 100 million, baka po sad-sad po yan. Baka pinakamalaki na po makuha ang rating niyan sa mga Pilipino ay 2. Pinakamalaki na po ang 3%.
Kasi yung 3% na natitira, yun po, yung mga panatiko, mga kabayan, yun na lang po ang natitira. Pero yung sinasabi pong 19% na natitira pa na approval ng kanyang trust rating, kung taong bayan ang tatanungin, malaki pa yan. Malaki pa yan. Kung si Kamanong ang tatanungin, baka nga 2 lang 2% lang po ang matitira po sa kanyang approval, mga kababayan. Yung pong natitira na yon, yun po yung talagang nakikinabang. Yung mga nakikinabang po sa kanya. At siyempre po napoprotektahan ng kanyang panunungkulan. Ganun po yun Nakita naman po natin sa panunungkulan niya. Paano tataas ang rating niya? Yung lahat ng involved, yung mga involved sa issue ng droga nakalaya. Nakalaya. Di ba? Tumatakbo pang mayor, tumatakbo pang party list. Nakalaya ang mga sangkot. Di po ba? At nakita po natin, nagbalikan po ang mga droga, ang mga addictus, mga kriminal. At lumalakas na naman po at talagang nakapasok na po yata pati sa Malacanang. Ang grupo po ng CPP and PNDF ay napakarami na po yan sa Kongreso. At sa Senado yata, ngayon hanggang sa Malacanang yata, meron na rin. Di po ba? At yung ginawa pong trabaho sa atin, lalo po sa ating kaperahan. Paano tataas ang survey mo dyan? Paano tataas ang iyong approval dyan? At ang iyong trust rating sa taong bayan? Ang ginawa mo sa bansa, lalo sa pera. Di ba? Ano sinasabi ng ating kababayan? Pera sa PhilHealth. Pera sa PhilHealth. Ano ginawa? Ibalik mo raw ang pera sa PhilHealth. Mr. President, galit na galit yung kababayan natin. Kinuha mo raw ang pera sa PhilHealth. Paano kung magkakasakit na ang mga Pilipino? Wala ng pera. Tinanggalan na nga ninyo ng subsidy. Tinanggalan nyo pa ng pera ng taong bayan na contribute ng mga miyembro ng mga Pilipino sa PhilHealth. Tingnan nyo po ngayon. Usapin po yan sa Korte Suprema, mga kababayan, di po ba? Usapin po yan at pinababalik na po ng Korte Suprema yan. Yung na-release po yata nila na nakuha na dyan na hindi bababa sa 60 billion. Mga kababayan. At sana po may makasuhan po dyan. May makasuhan at meron po sanang ma-impeach. Kaya nga po ang sabi ng ating mga kababayan, yung kanyang approval at trust rating ay hindi po sasapat yun. Ang kailangan daw po ma-impeach pa. Ma-impeach ang Pangulo. Yun po, ayon po sa ating mga kababayan Dahil sa mga pinagagawa po nila na paglilingkod ng magtatatlong taon sa pera. Nahandyan po ang kanilang mga programa. Flood control na nga lang, malaking issue at malaking pera po ang dapat imbestigahan dyan. Ang ginto, di po ba? Ang Maharlika Investment Fund, ang GSIS, SSS, PhilHealth, di ba? PDIC, at napakarami pang iba na mga anomalya. At lalong-lalo na yung ginagawa sa ating pera ng institusyon ng Senado at Kamara. Grabe po sila. Gumawa yata ng numero ng pera dyan. Mga himala, mga blanco, lalong-lalo na yung ginawa nila sa 2025 national budget. Di ba? Napakarami pong blanco yung ginawa po nila sa bicameral committee report nila. Grabe, no? 241 billion daw po ang nailagay doon sa mga blanco. Ganun po sila katindi. At napakarami daw po unprogram na nailalagay ang pera ni Juan de la Cruz. At napakaraming programa na nilalagay lang daw po ang ating pera sa programa nila. Nasaan? Ayuda. Ayuda. Napakaraming ayuda. Nagdagdag pa ng akap. Hindi naman po trabaho ng mga congressman yan. Nagtataka rin po si Kamanong dyan, mga tambay. Nagtataka rin po ako. Hindi po kasi trabaho ng mga congressman na asikasuhin po ang ayuda, ang lalong-lalo po ang pagpapamigay po ng tulong. Lalong-lalo po yung trabaho ng DSWD. Pero sa panahon po ng binagoong Pilipinas, yun na nakita po natin ng mga congressman, iba na po trabaho. Puro po pera, puro po proyekto ng ayuda na sila po yata ang nasusunod. Ibang klase. Kaya ang mga Pilipino gising na. Gising na. Kaya dito po sa approval at trust rating ng Pangulo, malabo pa siya sa sabaw ng pusit. Isinusuka na po siya. Isinusuka na po. Mga kababayan, isinusuka na ng karamihang Pilipino di umano ang Pangulong Marcos, mga katambay. Ibang klase po. Hindi po magugustuhan ito.
mga kababayan. At yung ginawa nga po, ulitin ko, yung ginawa po sa pamilya Duterte, lalong-lalo sa dating Pangulong Duterte, hindi po katanggap-tanggap yan sa mga Pilipino. Hindi po nabigyan ng due process yan. Walang tamang proseso ng batas at lalong-lalo po ang ating soberenya ay binastos po. Ipinamigay po ang isang Pilipino na ang ginawa pa'y kidnapping. Hindi po magugusto ng mga Pilipino yan. Lalong-lalo po ang isang Pangulo na puro pangako lang po ang dala. Di ba? Tama-tama yung mga sinabi ng ating kababayan. Puro pangako lang. Tapos, puro korupsyon ang issue ng pamahalaan ng Pangulong Marcos. Puro pangako, wala naman pong natatrabaho ayon po sa ating mga kababayan. Nasaksihan po natin yan na magtatatlong taon. Kaya nga po kung ang taong bayan lang po masusunod at hindi po ang publikus at gagraduhan po ito ng majority ng Pilipino, ay talagang baka po olats po ito mga tambay. Baka negative pa ibigay rito. Negative ang makukuha po nitong approval. Negative, mga kababayan. Baka hindi pa ito mga negative tempa ito sa Pilipino, mga tambay. Ni uno, hindi makakakuha ito sa Pilipino. Ni uno. Ganun po katindi ang ginawa po nito ng Pangulo. Ibang-iba kasi kung matatandaan po natin, ang dating Pangulong Duterte, mula umpisa hanggang matapos ang kanyang termino, hindi po ganito ang kanyang approval at trust rating sa mga Pilipino. Hindi. Nasaksihan po ng sambayan ng Pilipino yan. Mula umpisa, hindi po sumadsad ang performance at trust rating ng Pangulong Duterte. Ang kanyang performance at trust rating napakataas. Di ba? Hindi bumababa ng 50%. Laging mataas, 60 plus. Nung siya nga ay bumaba, ay nakuha niya ang pinakamataas na hindi yata bababa sa 90%. Ganun po kataas kung hindi nagkakamali ang yung lingkod. Pero ang Pangulong Marcos, kontrolado pa nila ang mga survey company yata. Pero olats pa rin. Grabe. Dahil nga po, ang korupsyon po kasi sa ating bayan, mula sa taas yata hanggang sa baba. Mula sa taas hanggang sa baba, may mga anomalya ng korupsyon, mga kababayan. Ang nagdurusa po ay ang taong bayan, ang mga middle class, ang mga mahihirap. Gagawin lang po tayo sa pagtugon nila na ayuda, na temporary lang po, panandalian tulong lang. Pagka naubos na yung binigay, may korupsyon pa, may kasama pang korupsyon, tapos na. Balik na naman po sa kahirapan. Hindi naman po na-resolve ang problema. Ang na-resolve po, ang pera natin. Sold out. Nakuha ng mga politiko ang pera ni Juan de la Cruz. Lalo pag nilalagay po yata sa ayuda, mga kababayan. Kaya dito po, mga kababayan, sana po magdilang anghel. Magdilang anghel po sana, mga kababayan, yung ating kababayan na nagsabi po na dapat po ma-impeach ang Pangulong Marcos. Magdilang anghel po sana siya, yung ating kababayan, na ang dapat po ma-impeach ay ang Pangulong Marcos, hindi po ang Vice President. Magdilang anghel po sana yung kababayan natin, na magkatotoo sana ang sinasabi ng kababayan natin na ang dapat ma-impeach yung napakaraming issue ng korupsyon at meron pang napakalaking sasagutin sa ating bansa, lalo sa kanyang pagtataksil, paghuhudas, pagtitrador sa ating bansa, sa ating soberenya, at lalong-lalo po sa ating judicial, mga kababayan. Yan po, mga tambay, ang expected na po kasi natin yan . Expected na po natin na talagang yung ginawa ng Pangulong Marcos na magtatatlong taon at yung pinakamalala na ginawa niya sa ating bansa na paghuhudas, pagtitrador, ay expected na po ng Pilipino yan, na wala na po makukuha tiwala sa matitinong matitinong Pilipino. Sa matitinong Pilipino, wala po makukuha ng tiwala ang Pangulong Marcos. Doon po sa mga may anomalya at yung sinasabi po mga adikto siguro, yan, mga kriminal, mga magnanakaw na politiko, na handyan ang mga walang kamatayan na mga bulag, BP at bingi, na mga loyalista, yan. Yan siguro po. Baka makakuha po ng mga, yan po siguro nagbibigay ng approval. At yung mga media na sinasabi po na nababayaran,
at nahandyan pa social media na nakikinabang din daw po. Yan, makukuha po yan nila. Pero mga Pilipino, majority ng Pilipino, at isa na ron yung kababayan natin, ang gusto niya ay ma-impeach ang Pangulong Marcos, mga kababayan. Bago po tayo magtapos, shoutout po muna sa mga nagbibigay po sa atin ng biyaya. Thank you po. Maraming salamat po. Gina Ray, Solid DDS ng Berlin, Kingston 123 ng Hong Kong, Jake Yahoo 4531, Jasmine Channel, Telma Pasawa, Dan Rivero ng Anchorage, Alaska, Bon Rosales ng France, John Sarip ng Amsterdam, Holland, Jonah Banks ng Milwaukee, Wisconsin, USA, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Ma'am LB Sermani ng North Miami, Florida, USA, Grace Obet ng California, USA, Michelle Del Valle ng New Zealand, Sara Nakamura ng Japan, Milencio Bandibas ng Jeddah, Arabia, Trojanta ng Korea, Lopez Ibina ng Saitama, Japan, Librado Reyes ng California, USA, Danilo Basan Jr. ng Jubail, Saudi Arabia, Roberto Papa ng United Kingdom, 29 Narciso Esteban, Reynaldo Pexon, June De Jesus, Lee Chen, Ana Santos, Bon Rosales, Benjamin Garduque, Pepito Cabiso, Donaldson Paras ng Canada, LKD 459 ng Belgium, Hermogenes Maramag, Manuel Ramos, Neshrin 85 Kingdom of Saudi Arabia, Richard Macelones, Dennis Velasco, Ani PH Vlog Official, Richard Macelon ng Davao City, Roberto Papa ng Blackpool, United Kingdom, Pedro Roque ng Ontario, Canada, Feliciana Vergara ng Los Angeles, California, Annalisa Besorio ng Saudi Arabia, Mel Caserna ng Israel, Veneracion Seblos, Sandy Donan ng Osaka, Japan, Just Got Lucky ng Houston, Texas, Ruth ng Perdosa, Kuwait, Zenaida Garcia ng Italy, at Sean Nico ng Saitama, Japan, at Dorina Villa ng Brussels, Belgium, Olivia Edito ng Honolulu, Hawaii. Maraming salamat po. Thank you po. Ingatan nawa po, mga kababayan. At shoutout din po sa ating mga kababayan sa kasulok-sulukan ng ating bansa. Mabuhay po tayong lahat, mga kababayan. Shoutout po sa inyo. Ingatan nawa po. At ganoon din po sa ating mga kababayan sa buong mundo na may Pilipino, may OFW. Shoutout po, mga kababayan. Ingat po tayo. Ingatan nawa po. At syempre po, bago po tayo magtapos, isama po natin sa panalangin ang kalusugan at syempre po mahabang buhay, maingatan ang dating Pangulong Duterte at makabalik pa pong muli sa lalong madali na sa ating bansa. Isama po natin sa panalangin ang kanyang kalusugan at maingatan po, mga tambay. At thank you po sa mga gusto po ng Tambay Mga Kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po, mga kabayan. Sa muli po, mga kabayan, ingat po. Paalam. Bye-bye.